Sino si King Leron noon? Si King Leron noon, yung nasa Pilipinas ako. Kasi pag na ako noon, dahil ako sumipag dahil sa hirap ng buhay. Dati na akong loko-loko. Wala kang asan sa mundo, kundi sarili mo lang. May magulang ka, may kaibigan ka, may pamilya ka. Kasama ka niyan lahat sa kasiyahan. Pero pagdating talaga ng mga kailangan mo sila, wala. Nung nandun pa ako sa Pilipinas, talagang troublemaker ako. Sakit sa ulo, nanay ko, andito na nun sa Amerika yun, pero dahil nga troublemaker ako, pinabayaan niya na ako. Anong pinaka hindi mo makakalimutang experience dito sa New York nung nagsisimula ka? Wala naman kasi ready na ako eh. Kahit ano yan, go ako dyan eh. Ready na ako dyan sa hirap na yan. Hindi lang ako ready, ang lamig dito. Grabe. Jacket problems, mga idol. Jacket problems talaga dito winter, sa ano. Lalo pag winter, lamig. Kaya, pero kailangan pa rin magtrabaho eh. Ayun, eto na naman tayo. Tol, excited ako ngayon. Kasi may ano tayo, may bisita tayong malupit. Special guest. Oo. Tsaka, papasalamat nga pala kami sa mga nanood yung una naming vlog, yung pilot episode ng Pinoy New Yorkers. Nakakatuwa lang pare, no? Na, alam mo yung bago lang tayo sa ganito. Pero, maraming natutuwa at nagbibigay ng mga magandang komento na ay okay daw yun, pag-uusapan. Lahat naman talaga tayo dito yung gusto natin yung makatulong. Pero kahit papaano, yung excitement na nararamdaman namin nung una, ngayon doble. Kasi tatlo kami ngayong mag-uusap-usap ng mga kalokohan. Hindi pala, pagkakakitaan. Yan. Isa sa mga ano namin eh. Kilala mo din to, Tol, di ba? Kilalang kilala yan. Dito sa New York. Sino ba daw di nakakilala? Lalo sa mga events. Oo. At matikas din tong ating guest na to. Oo. Pagdating sa sipag, sa tiyaga, maasahan yan. So, maya-maya lang ng konti, no, ipapakilala natin yung ating special guest. Kung alam niyo yung senyas na ganito, alam niyo na yun. Alam niyo na yun. Matik na yun. Matik yan. Oo. Pero sabi ko nga, nung nakilala ko tong tao na to, sabi ko, kala ko ako na yung pinakamasipag na, na Pinoy na andito na kung magtrabaho, grabe. Kasi ang dami kong nakikita. Nung nakilala ko to, nakausap ko, naiya ako magkwento eh. Kasi talagang 3 restaurant, 4 na restaurant, nagbabartending, nag-housekeeping, nag-waiter, nagbablog. Saan ka makakita nun? Kung merong version si Ali Batong Bakal na lalaki, ito na yon. Huwag na natin patagalin to. Siyempre, patatagalin mo pa ba? Di naman kailangan ng mahabang introduction ng taong to. 100K subscriber, Tol. Makilala na natin yan. Pinoy King Leron! My name is Ron. That's why I love LeBron. Yay! Bossing, maraming salamat sa pagpunta mo sa aming imbitasyon. So, Tol, sino nga ba si Pinoy King Leron? Tol, mahirap ipaliwanag kung sino si Pinoy King Leron eh. Kasi, nung narinig ko yan, Ron yung pangalan. Tapos biglang umalingaw-ngaw yung Pinoy King Leron. Biglang nagkagulatan din lahat ng Pilipino. Nag-transform. Oo. Ako, bago lang ako nandito, Tol. Pero si Idol talaga, kada puntahan kong event, andun siya. At wala talagang, walang patid kung saan ako pumunta. Restaurant, bar, events, birthday, kahit nga siguro libing, nakikita ko tong tao. May dalang telepono, nagba-vlog, alam mo yun. Tapos nung nakausap ko, ilang trabaho mo, Tol? Parang hindi ka na natutulog. Sabi sa akin,
ito, ganito, ganyan, meron akong ganito, meron akong ganyan. Di na ako nakapagsalita, umalis na lang ako. Sabi ko na lang, sige, see you next time. Kaya, Sa di tayo nagdalawang isip na imbitahan si Pinoy King Leron dito kasi napakalupit niyan, tol. Yeah. Matyaga, madiskarte, you know? Kaya, Mapalad at binagbigyan tayo ng oras. Ni, alam naman namin, si sobrang Mr. busy yan. 100K subscribers na masasabi natin isa sa mga pioneer ng vlogging dito sa New York na Pilipino. So, kamusta Pinoy Idol? Pinoy King Leron? Ano bang Bagong lahat, papasalamat ako sa Pinoy New Yorkers kasi in-invite niyo ako dito. Syempre. Naalala ko na, nagtatagdag ako ng sisig kanina, galing ako ng trabaho eh. Tapos, tinawagan ako ni Romer na sabi, pumasok lang kanina na nag-sync in. Nag-sync in yung sinabi niya na, punta ka sa amin, ganun, kaya naka-available. Ano ba yun? Ano meron? I-interview lang kita tungkol sa mga Pilipino dito sa New York, anong ginagawa. Tapos sabi ko, ano ba yun? Tapos ganun, podcast, ganun. Hindi ko alam yun eh. Kasi sa akin hindi ko alam yun. As sinerch ko agad, ano ba yun? Tapos ganun sa asawa ko, sa mag-anak ko, ano ba yung podcast? Ganun. Dahil yun ang uso ngayon. Uso ngayon na trending sa buong mundo na ito na yung bagong style ng parang YouTube, vlogging, Spotify, yun. Ganun ngayon ang uso. Yun pala. Tapos search, sinadala ko ng mga kamag-anak ko, nakasawa ko ng sample video. Yun pala yun. Hindi nyo alam. Pangarap ko talaga na ma-interview ako. Pangarap ko talaga. Kaya, nung nagtatatid ako sisi kanina, nag-text ako agad sa'yo. Sabi ko, di ba? Sabi ko sa'yo na, sige, pwede na ako ngayon. Kasi, ang sagot ko sa'yo kapon, hindi ako pwede kasi busy ako, which is busy naman. Kailan ka ba hindi busy? Bukas may, kaya sabi ko, ngayon na, bakit patatagalin pa? Dahil pangarap ko talaga to na ma-interview ako. Kaya malay mo, di ba, matsambahan na, yun, nakilala tayong lahat dito sa New York, di ba? Tulong-tulong tayo dito. Kita nyo Kita nyo naman. Tulong-tulong tayo dito, walang iwanan. Yan, Pinoy New Yorkers. Yan, guys, tulungan natin. Kundi pag umangat yan, angat din tayong lahat. Yun lang yung masasabi ko. Isipin mo dyan, no? Minessage ko lang siya kahapon. Tapos, nag-reply ka agad sa akin. Ano yun, Lods? Tumagano ko eh. May visa ako, nagtatrabaho ako. Mamaya, tawagan kita, sabi sa akin. So, ako naman, sabi ko, sige lang, basta pag libre ka na, tawagan mo na lang ako, may nasabihin na ako sa'yo. Sabi ko, inisip ko, baka inisip ito, mangungutang ako. Okay. Pero sabi ko, nag-reply pa din, sabi ko. Then, sabi niya, next Monday na lang ulit, kasi, yung production team ko nga parang, yung schedule ng isa kong staff na para sa setting ng mga camera and sa production team, wala. Buti na lang, itong isang tropa, libre ngayong araw. Nung nag-message ka bigla sa akin na, ngayon na, pwede na ako mamayang gabi. Pwede ba Huwag na patagalin. Game na. So, sabi ko kagad, sige, wrap up kagad natin. Minessage ko minessage ko si Sian, yung thank you guys, sa Thank you. Pinaghanda ko namin yung bullets, pinandaming sa kanya. Then, game. Walang arte-arte, walang keme-keme. Game. Go. Bakbakan kagad to. Natural. Walang halong chemical. Yeah. So, unang tanong, Papi. Yun. Sino si King Leron noon? Si King Leron noon, yun ako. Nasa Pilipinas ako. Kasi pag na ako noon, dahil ako sumipag dahil sa hirap ng buhay. Yeah. Hirap ng buhay, guys. Dati na akong loko-loko. Wala kang asahan sa sarili mo. Wala kang asahan sa mundo, kundi sarili mo lang. Kaya kung gusto mo tulungan sarili mo, ayos yun. Gawin mo. Tama yun. Kasi nandyan, may magulang ka, may kaibigan ka, may pamilya ka. Kasama ka niyan lahat sa kasiyahan. Pero pagdating talaga ng mga kailangan mo sila, wala. Nangyari sa akin yun. Kaya ako nandito ngayon dahil doon ako humugot. Yan, di ba? Mga Lods, naman, narinig nyo, dahil mahirap lang kami. Marami kasi nagsasabi mga Lods na hadlang ang kahirapan sa pag-asenso ng buhay. Parang hindi naman sa kanya. Kasi yung kahirapan sa kanya, andito na sa New York si tropa. Oh? At yun yung naging gasolina niya, naging gasolina mo, idol, no? Para mag-grind. Kasi mahirap tayo
alam mo, wala tayong aasahang iba eh. Kwento ko lang, nung nandun pa ako sa Pilipinas, talagang troublemaker ako. Guys, troublemaker, sakit sa ulo, nanay ko, andito na nun sa Amerika yun, pero yun, dahil nga troublemaker ako, pinabayaan niya na ako. Yun, parang naging sanggana na ng aking buhay, mga kaibigan. Sa kasiyahan, nandun sila palagi. Pero pag nahirapan ka na, wala na. 3 beses ako nakulong. Tapos, nandun sila, dadalaw sila. Pag lipas na ilang buwan, wala na. Kaya pagkatapos nun, inayos ko lahat ng papers ko. Tinapos ko lahat ng nung kaso ko. Yun, ano na may mga kaso ko? Mga gulo-gulo. Tapos, Pambabae? Kasama ba dyan pambabae tol? Hindi naman. Yan, bisyo. Siyempre, teenager ka, 90s. Batang 90s ka ako. Batang 90s tayo. Batang 90s tayo. Batang tayo. 90s. Siyempre, andyan mga bisyo, ganyan. Kaya tinapos ko yung kaso ko, tapos sabi ko, paano kaya mapag-abroad? Hindi, tsaka tol, ano lang. Di kasi, sa karamihan kasi ng mga batang 90s, ay nakaka-relate dito. No, panahon kasi, uso pa suntukan lagi. Oo. Di ba? Oo. Ngayon kasi wala na yun eh. Wala na. Ngayon, either bubunuta ka ng baril, o aanuhin ka, sasaywarin ka. Noong una talaga, sa mga batang 90s dyan, matik yan. Kapag batang 90s nagkaroon ng pikunan, suntukan yan. Suntukan ta, basagan ng mukha talaga yan. Galing sa eskwela, abangan sa eskwelahan, suntukan, sipaan, gulong. Pero, pag uwi ng bahay, pagbalik, bati na ulit yon. Ganun ang sa probinsya. No? Gusto ko lang din matanong sa'yo, kanina ko pa inisip. Nung pag-alis mo sa Pilipinas at dumating ka dito sa Amerika, anong una mong naramdaman? O paano yung adjustment mo? Actually, kasi bago ako makarating ng Amerika, galing muna ako ng Dubai. Okay, yun. OFW ka na pala experience ka na. Oo, 2 taon ako doon. Mahabang kontrata. Tapos, nagtrabaho ko doon as a room service sa hotel. Torres Hotel, lowest salary. Sabi nga, yun, Rotana yun. Torres Hotel, tapos Lowest salary. Parang wala, mas malaki pa yung kinikita ko sa sa Pilipinas kasi waiter na ako sa Pilipinas eh. Yung di ba, sabi ko nga sa inyo kanina, nakulong ako tapos inayos ko yung papers ko, yun, nagtrabaho na ako, waiter na ako sa Pilipinas. Sa Harborview, kung alam yun, Manila. Yun. Sa tabi siya ng Ocean Park, tapos sa likod ng US Embassy, Manila. Pagmasok ka doon, may kita mo agad mga lobster nasa aquarium, sa limango. Yung paluto, yung parang picture ng mga artista, picture lahat ng presidente nandun. Pero ako nagtrabaho. Tapos yun, ang laki ng tip ko doon. Mga pideya, namimigay ng pera sa akin yun. Sumasayaw lang ako at bibigyan ng pera. Side job na yun. Doon pala, higit na ako. 100,000 kumikita ko doon, maniniwala kayo. Oo. Pero hindi lang sa akin yun. Binibigyan ko yung back of the house tsaka lahat ng server. Okay. Ito pa yung pinakamatindi doon na pinanggugutan ko kaya ako talagang ganito ngayon nag-grind. Siguro, tas pagkatapos doon sa may MOA, doon sa Harborview, Manila, magiging pioneer ako doon sa MOA. Branch ng Harborview. 11 kami, ay siguro mga kami, 25 na Pilipino waiter, magiging pioneer doon sa MOA. Yung bago kasama ko doon, 11. Sama ka sa opening team. So, natanggal yung 11, natanggal yung 14. So, kasama ko 11. Galing. Kasi, no? So, 11, no? Naka 2 taon, 3 taon, mabot ako. Tapos pangarap ko talaga mag-abroad. Magbarko. Magbarko talaga, magbarko. Yung 11 na, yung 10 na yon nakapag-luxury ship, NCL, ganun. Sa mga batang 90s ulit dyan, ito lang ang masabi ko. Nung mga panahon namin, ang pagsisiman noon ay parang kang pupunta ng Mars or Moon. Talagang, pag nagawa mo yon parang dream come true. Yeah. Kapag nakasampa ka ng barko. Kasi kung hindi natanong ng lahat ng mga may magagandang bahay, seaman. Alam mo yan. Yes. Seaman yan. Pag makita ka ng 2 palapag yung bahay, opa, sino may-ari nito? Seaman yan. Regardless kung anong trabaho mo, basta seaman ka, may maganda kang bahay. Noong panahon natin, di ba? Yeah. Kaya, yun din yung naging kung bakit ako naging seaman parehas, and we're proud na seaman kami before. Tuloy ko yung kwento ko, silang 10, nakapag-luxury ship. Ako lang naiwan. Hindi ako mapagbarko-barko siguro talagang pag sinabing para sa'yo. Binigay sa akin, nakapag-Dubai ako, tapos Bahamas. Napunta ako Bahamas, yun. Malapit na dito yun sa Amerika. Baba siya ng Miami, Florida. Yun. So, anong ginawa mo sa Bahamas? Sa Bahamas, 8 years. Nagtrabaho kami ng asawa ko doon. 8 years? Tagal din. Caretaker ng bahay, ng mga milyonaryong boss. Gano'n. Lahat, ginagawa ko. Doon ako natuto mag-grind din. Nagtrabaho ako pag gising mo na umaga, maglalabas ako ng aso. Ang lalaki ng aso, Rhodesian Ridgeback, Labrador. 4 na aso, winawalk ko, kasama ko, asawa ko. Tapos pagbalik mo,
magpapa-breakfast kami. Mhm. Parang hotel siya. Tapos maglinis ng pool, mag-garden. All around. All around. All around. Yes. All around. Driver, linis pool. Mhm. Tapos magaling ng gabi, magpapa-dinner. Ganun, butler naman ako nun. Bartender, butler, ganun. Asawa ko nagluluto. Mhm. Tapos mamisan, kasama ko dun sila, kasi mga amo ko, mga mayaman sila, mga bilinaro eh. Tayo, Mhm. pangkaraniwan lang. Mhm. Natutunan ko lang din, tinuruan lang din ako ng amo ko. Kasi, bilib sila sa mga Pilipino. Ah. Ang Sipag, galing, yes, ang galing. sipag. Kasi masipag at saka hospitality, matalino, ganun. Matalino, tsaka yun ang gusto nila sa mga Pilipino. Yung loob ng Pilipino talaga. Mhm. Yung puso. Oh, Pusong puso. Pinoy talaga. Tsaka yung dedikasyon sa trabaho. Yun ang- Sa dami ng naikutan kong lugar din, yun talaga din sa mga OFW. Yeah. Yun yung sinasabi ng mga banyaga sa atin eh. Mhm. May puso ang Pilipino at sobrang sipag natin Yeah. talaga. Yung trademark natin yun. Kasi nakita ko sa Dubai, yung mga ibang lahi, Moroccan, hindi naman sa hindi ako sinasabi ko, comparison, yeah. comparison. Ah. Kasi yun talaga yung na-experience ko eh. Yung mga Moroccan, mga India, mga ganun. Kasi sa Arab country yun. Pag isang trabaho lang sila, hindi kagaya ng Pilipino, 10 trabaho, okay, go, let's go. Talagang go kami. Tsaka Go tayo, di ba? may mga time na alam natin Oo. kahit na gipit na, kailangan natin tapusin, no? Yung Oo. parang hindi tayo satisfied pag hindi natin nagawa Talagang lahat. gusto natin, Oo. finished product. Finished Ganun. product. Pag sa Bahamas, ganun din. Sabi Ibang dito, lahi din. sakripisyo kain, sakripisyo tulog. Mhm. Basta yung grind, tuloy-tuloy. Pagdating sa Bahamas, ganun din, idol. Ganun din. Ganun din, kasi mga local doon, pangalan nila, may Himyan. Mga itim sila na Himyan. Anong doon? Ang salita English din? O? English din sila. English din, Oo. oh. Yung, kahit undergraduate ka pala ako nung high school, balik ko lang konti, mga lods sa konting background lang. Nung high school nga, sakit ako ng ulo. Nung high school, 4 na beses ako na-kick out. Tapos nung college, ang dami kong course. Puta, lahat yata ng course. Of course. Of course. Una kong course, computer technician, tapos programming. Hindi. Ang una kong course, sa may PMI, custom, tapos technician, programming, huli-huli, IT, hindi ako graduate. Ang dami. O yan Hindi ako graduate. Lang pa ako yun. Wala. Yan ha. Wala nangyari. Sa mga dyan, sa mga dropout dyan at na-kick out, may pag-asa pa kayo. Wala nangyari, idol. May pag-asa pa kayo. Tingnan mo naman to eh. Hindi- Ito, of course. Course Nakakapalit lang, ng course. Oo, yun. Oo. Yun lang pala. Ayos yun. Diretso, Dahil of na siguro course, sa hirap ng buhay na walang tutulong sa'yo, sarili mo lang ang Oo. tutulong sa'yo. Yun ang naging course ko. Talagang Of Sarili course. mo lang. Mm. Of Of course. Yun yung Of nagdala. course, hinto. So, yung tinanong mo kanina kung kamusta din sa Amerika, Mm. kasi nung nasa Bahamas ako, every year, Mm. pumupunta naman kami dito sa Amerika, bisita. bisita. Pero oo. bisita lang. Pero nung trabaho na ako dito, yun. Maganda ang New York. As in, Magandang New York. Quality. Quality. Una-una, daming trabaho. Mm. Eh dahil siyempre, gaya na ako ng Bahamas, marami na akong alam na trabaho. Mhm. Nagamit ko dito yun. Kada isang galaw ko, Pera. dollar. Yun. Ah, Sa yun. galon, dollar. Kaya gusto ko dito, masaya dito. Ang babait ng mga Pilipino dito. Kasi gaya na ako ng iba-ibang lugar, ang babait ng mga Pilipino dito. Kaya wala akong nakaaway dito. Kasi hindi naman ako may maipag-away. Oo. Lahat dito, nagtatakbuhan. Magpapasok ka lahat, nagtatakbuhan. Ang bibilis ng lakad kasi sobrang busy. Tsaka walang ditong panahon sa beef, no? Walang panahon Wala. sa away dito yung mga tao kasi lahat busy eh, sobra. Oo. Daming ginagawa. Kaya nga New York, di ba? Oo. Busiest city. concrete jungle. If you're not a lion yet, don't come to concrete Kaya yun, jungle. dito, kung masipag ka, kahit di ka graduate, kahit na tatanga ka, basta, yung Pilipino kasi talagang sobrang May diskarte, tiyaga. Diskarte. Oo, tiyaga, Puso, diskarte. puso. Oh, buhay ka ito. Puso. Huwag ka na maarte sa trabaho, makakuha ka ng trabaho, go! Pera, importante, kumita ka dito. Yun. Wala kang nasasaktang tao, wala kang Tatapakan, inaaway, no? wala kang tatapakan. Oo nga. Every time nga na makikita kita eh. Alam mo yun, yung kahit saan ko makita to eh. Ay, babatian kami. Oy, alam mo yung parang familiar faces. Di ko pa nga alam yung pangalan talaga nito noon. Siyempre, dami ng tao nakikita ko. No? Dami ko din nakikilala. At nagkikita lang kami pag lasing ako. Kadalasan. Kasi sa bar ko nakikita to lagi. Eh. Waiter sa bar, isa sa mga pinakamalupit ng The Haven, formerly The Haven, before. Ano na nga ngayon? 58 manor na siya. 58 manor na. manor. 58 manor. Yeah. So, isa to sa mga pambala ng The Haven talaga. Pagdating sa ratrata ng order at saka tao sa service kasi sanay ito sa sa crowd talagang mass crowd talaga na bakbakan. So, isang tanong, Lods,
anong pinaka hindi mo makakalimutang experience dito sa New York nung nagsisimula ka? Nung nagsisimula ako, Oo, na masasabi mo na hanggang ngayon, pag binabalikan mo yun, natatawa ka pa rin. parang hirap ng tanong na yun. Hindi ako handa doon Nagulat ako. Binigla mo ako ulit. Oo. Wala naman kasi ready na ako eh. Alam ko na, hindi naman sa ano Sa bagay, nagbuhimya subok ka lang na kasi. ako eh. Kasi sa Pilipinas pa lang, wala ako eh. Oo. Kaya pag dito, New York to, America to. Kaya Yes. parang kahit ano yan, go ako dyan eh. Oo. Kaya parang feeling ko, totoo, wala. Baga, At nanggaling ka na rin sa iba't ibang lugar. Sarap, Like Dubai, tas 8 years sa Bahamas. Sanay na ako sa hirap. Kaya, Preparado ka na. oo. Oo. Ready na ako dyan sa hirap na Oo. yan. Ang Oo. hindi lang ako ready, yung ang lamig dito. Grabe. Jacket problems, lalo- mga idol. Jacket problems. Talaga Oo, dito winter, sa... lalo pag winter, lamig. Kaya, pero kailangan pa rin magtrabaho eh. Yun. Oo. Pero astig, maganda rito. Walang ano. Sabi nga ni Utol dyan, nung nakaraan, dito, pag andito ka na, magbabago yung prinsipyo mo. Ganun Yes. din ba yung Magbabago. ano mo? Naranasan Naramdaman mo? mo or, yeah. Oo. Kasi may mga ano eh. Besides na meron ka ng experience Oo. na 8 taon sa Kasi may mga iba Bahamas, dito galing ka na, ng di ba, ang sinasabi nila is, pag gusto po talaga ako New York, punta ako Amerika, mag-i-stay lang ako doon ng 5 years, tapos mag-ipon lang ako, then uwi na ako Pilipinas, magne-negosyo ako. Oo. Yun yung dalasang narinig ko sa mga Pilipino na nakasabayan ko noon. Pero, makakita mo, 10 years na, 11 years na dito, ayaw na nilang umalis dito sa New York. So, ikaw, anong take mo doon, Todd? Para sa akin, Lods, ako rin kasi, hindi naman tayo lahat perfect. Lahat tayo, May iba-ibang ano? Oo, nirespeto ko naman yung mga Opinion decision ng niya. bawat lahat. Siguro yung iba kasi, gusto umuwi na, Yeah. or pag naipon, ganun. So, hindi lahat perfect. Ako, para sa akin, ako din, ganun din man din. Ipon lang din, tapos uuwi na. For good. Actually, for good. Actually, may plano ako sana yun, sa mga nanonood. Pupunta ka lang ng Antipolo, para ka na rin nakarating ng New York. Yeah. Paano mangyayari yun? Kasi nga, di ba, dito, ang dami kong trabaho. Nagluluto ako sa umaga, sa gabi, nagwe-waiter ako. Tapos sa umaga ulit, nag-housekeeping ako. Kung ano-anong racket ko rito. So, yun, yung natutunan ko dito, gagawin ko sa Pilipinas. Pupunta ka na ng Antipolo. Tapos, para ka na rin nakarating ng New York. Paano nangyari yun? Abangan nyo yun. Yun ang magiging business Abangan ko. po natin yan. Abangan natin yun. Yung magiging Leron restaurant. Yan, guys. Medyo mahiwaga yun. Diba? Parang may ano doon. May... So, mga ano pa ako dito, kung sila 5 taon, ako 7 taon. Yun sa Yung akin, tansya mo ngayon, sa ngayon. Tansya ko. Mga pito pa. Kaya ngayon, Kung mas todo- mapaaga, mas maganda. Oo. Parang, Todo karga ngayon. Oo. Todo karga. pupuk na, para bago mag-50, pupunta sila ng Antipolo. Yun yung mahalaga. Nakapunta na sila ng New York. Um, Abangan nyo yan, guys. May Yeah. planong, So, Yun may plano. Yeah. yun yung maganda sa mga sa mga nakikinig diyan. Yun yung maganda kapag nag-OFW ka. Dapat may goal ka. Dapat meron ka talagang goal. Meron kang tinitingnan na direction. Kasi kung wala kang direction na tinitingnan, mawawala ka minsan eh. Minsan, nasobrahan kang ganda sa lugar. Naaliw ka masyado. Alam mo yun, naaliw ka masyado. Hindi mo na alam kung ano yung priority mo. Yes. Hindi mo na alam na, uy, Lost. teka, Na ano ka. mayroon pala, hindi pala habang buhay, pwede ako magstay dito. O, Mhm. hindi pala ako citizen. may end contract May pala panahon ako. na, yeah. Alam mo yun? May isip mo. Oo. Babalik ka pa rin sa Pilipinas. Oo. So yun, tatandaan nyo, isa yun sa mga magandang tips na kapag nag-a-abroad ka, kahit saan, kahit hindi sa Amerika, kahit hindi sa dito sa Canada o whatsoever, pag meron kang goal, dapat meron kang tinitingnan lagi na yun yung susundan mo. Pag nawawala ka ng konti, tapikin mo sarili mo ng konti. Oy, ito yung usapan natin Salamin ba? Oy, usapan natin. Hanggang ganito lang. Ito Trabaho naliligo mo. dito. Ba't Yeah. parang mas madalas din pa yung party mo kaysa sa Naliligaw ka na. Oo. Oo. Kailangan mo lang Diba? bumalik, guys. Oo. Nangyari din ba sa'yo yun dito? Hindi na, Nangyari sa akin yun. Nangyari din sa'yo. Hindi dito. Sa'yo, sa Sa ibang lugar. Sa Kaya ako Bahamas. napunta rito, Ah. kaya ako napunta rito dahil sa experience na yun. Yung nakalimutan ko eh. Masaya eh. Masaya eh. Masaya. Nasa Bahamas ako, kaya ako napunta rito sa New York. Oo. The Bahamas. The Alam naman Bahamas. natin ano meron sa The Bahamas. Ako nga pala, ang Bahamas nga pala, doon tumitira yung mga mayayaman na, Mhm. yung mga mayayaman from, kung saan dito sa panig ng Nassau, mundo. yeah. Yan, Nassau, Bahamas. Doon Nassau, ako galing for Bahamas. 8 years.
Yung mga milyonaryo galing ng Asia, Middle East, America, tsaka Europe, dun Tsaka kumukuha yung ng mga- rice house nila. Mga dry dock, paggawa ng barko sa Freeport, Bahamas. Yan, Ganyan sila doon, nagdadaan doon, mga papagawa. NCL, NCL. mga Celebrity company. cruises. Yes. Kaya ako napunta rito RCCL. dahil sa Bahamas. Kasi yung asawa ko, yun, kagaya ng sabi ko kanina, hindi lahat perfect. Medyo Naligaw ng konti. misunderstanding, naligaw ng konti. Yun. Yun, munti ka na magkahiwalay. So, inayos namin yung relationship namin. Ang mahalaga, nakabalik ka, no? Oo. Ah, Napunta kami dito. Galing Mm. ng New York, naayos yung buhay namin Ah. dito. Yun. Oo. Ang galing ng New York. oo. Kaya ngayon, dire-diretso lang, tuloy-tuloy na. Kaka-celebrate lang namin, ano ngayon, Lunes? Martes. Tuesday. Tuesday, yun. Mm. February 5, yun, 9-year anniversary namin. Congratulations. Oy, congratulations. Congratulations, idol. Lucky 9. Lucky. Lucky Tapos, 9. boyfriend, girlfriend, 5 years to 14 years. Total. 14 O, years. invited kayo pag Oo. 10 years ko. Dito Yun. tayo, ha? Tol, Sige, pag-aralan mo 10 years sinasabi ko. ni Next ano, year, ha? Next year, Ah. February 5. Masaya yung matagal ang relasyon. Oo. Kailangan ko ba Eh, di- sagutin nyo? Di Matagal naman na relasyon ko na. matagal na. Tagal naman pala eh. Okay. Matagal na. Hindi, sorry, wala lang ako kasi sa mga Actually, matagal na relasyon. Naalala ko yung kaibigan ko. Parang nung pagtanong niya sa akin, bumalik sa kanya. Kaya nga tinigil ko na eh. Yung usapan na gano'n. Pero singit ko lang, no? Tama yung sinabi ni Pinoy King Leron, guys, na yung pag nalos ka, syempre hindi natin namamalaya nung panahon, medyo nalilibang tayo na sasayan. Ito lang sabihin ko sa inyo, isa lang. Ang malimit isang kalaban ng mga tao na atin sa mundong ito is time. Ang time, walang rewind. Okay? So, ang oras laging dapat ingatan at i-spend ng tama. Sa pelikula lang yun, nare-rewind. May sasabihin pa ako, minsan kasi ang tao, pag nagkaroon na ng pera, Yun. sumisikat Isa na, pa yan. nakilala na, Oo. nagbabago na. Yun. Yun. Kaya dapat, kahit na makuha mo yun, andito ka pa rin. Mas Yun. maganda yun. Oo. Hindi lang yung masasabi ko talaga rin. Totoo yun. Nakita ko kasi, based on my experience kasi, Parang, nalunod. diba, Oo. mga batang 90s tayo eh. Oo. Alam natin yung dati tsaka Oo. ngayon eh. Yung Oo. experience natin. Kaya yung mga kabataan dyan, mga millennial yan, Gen Z dyan. Oo. Diba? Yun. Guys. Coming from 90s. Pag ngayon wala kayo, nagkaroon kayo, dapat kung ano kayo dati, ganun pa rin. Oo. Tingin mo. Hindi magbabago. Tama yun. Kung kailan Tama bago, yun. Dayo Tama tama yun. sa inyo. Oo. Ang basihan ko doon, ang basihan ko sa mga nagbago at mga hindi nagbago. Kung ano yung mga lumang tao sa buhay mo noon, kung kasama mo pa rin yun hanggang ngayon. Ibig sabihin, hindi ka nagbago. Mhm. Nagbago lang yung buhay mo, Yes. pero hindi ka nagbago. Nagbago lang yung buhay mo. Yeah. Pero yung pag-uugali mo, kasi, ako kasi yung basihan ko ng nagbago yung tao, kapag yung mga kasama niya, kaibigan niya dati, yung mga luma yung tao na kasama niya, nung nagkaroon siya o umangat-angat sa buhay, hindi niya kasama nung umangat siya. Yeah. Ako doon ko napapansin na may nagbago. Nagbago yung tao. Hindi yung magandang pagbabago. Binago siya ng karangyaan, ng sistema. Anong ginagawa mo pag gano'n, nagbago siya? Ah? Anong ginagawa mo pag gano'n, napansin mo, nagbago na yung tropa mo o kamag-anak mo na yan? Ako kasi nire-respeto ko lahat ng opinion ng bawat kapwa ko. Okay. Kung sa tingin niya yung pagbabago na yon is makakatulong sa kanya, sino ba ako para, alam mo yun, tapikin? Pero ako, sa sarili ko, iniisip ko lang na ako, ganun pa rin ako sa kanya. Kung nagbago siya, di okay, wala namang doon. Pero, kung anong kahinatnan nung pagbabago niya, sana maganda. Yeah. Sana maganda. Pinagpipray ko pa rin yun na Mhm. kung Wala namang masamang wala ka Wala. masamang tinapay, Wala baka masamang lang tinapay. kailangan niyang gumano. Oo. O hindi naman natin alam kung ano. Lalo yung na dito sa New York, guys. Grabe. Andito lahat. Totoo. Oo. Yun, based on our experience, andito lahat. Yung napapanood sa TV, pelikula, totoo. Andito Teleserye lahat. ng totoong buhay. Ako, Andito lahat ng kalokohan, kaligayahan, andito na lahat. Oo. Pero, busy tayo sa trabaho eh. Oo. Ako, pero andito lahat kasi nakikita namin eh. Nakikita mo lang pero hindi mo pinagtutuunan ng pansin. Alam mo yun, hindi mo pinag-aaksaya ng panahon. Yun yung sinabi ko sa nakaraang episode namin. Kami, kung ikaw, nagipagsapalaran ka at may goal ka, kailangan filterin mo kung ano yung mga dapat mong pag-aksaya ng panahon. Yung mga hindi naman makakatulong sa pag-grow mo o hindi ka naman makakatulong Good sa vibes ibang tao. only, no? Oo. Good vibes only. Ganun lang. Hindi yung hindi yung kung ano yung mga trouble dyan, yun yung
susuhin mo. Wala na. Kung ano yung chismis sa kapitbahay, yun yung aanuhin mo. Walang wag ganon. Ang dami ko na-experience niyan, mga nagbago, sobra. Mga kaibigan ko, sobrang dami nagbago. Nagbago ng brand. Nagbago ng brand. Nagbago ng brand. Anong brand yan? Beer brand ba yan? Nagbago ng Beer brand. So, makit na pulo ko eh. Sabi ko, nagsibago ng brand to. Brandy loyal pala. ako eh. Brandy ka ba? Isang brand lang ako. Sa brand ka? Isang brand. Anong brand? Sikreto. Yeah. Sikretong malupit. Sa susunod na Pwede ka episode. bulong. Alahoy natin yan. Yes. Pero sabi nga ni Tropa, totoo yun. Ang dami mong mapapansin dito sa paligid talaga. Kasi busy tayo. Bumaba ka lang sa train, makakita ka ng isang Pinoy. Kung anong ginagawa dyan, o may mga nag-aaway, o ganito, ganyan. Then, marinig mo, may mga magchichismis sa'yo, ganito, ganyan. Marami kang no? Marami kang ma-absorb dito na mga ano. So, ikaw na lang ang magsasabi kung mag-aaksaya ko ba ito ng panahon? Hindi, makakatulong ba ito sa akin? Or sasawsaw ba ako dito? O, ano yun, na dededmahin ko na lang to. So, ikaw, para sa naman tayo, puro lang tayo good vibes, no? Yeah, Good vibes lang. Doon lang tayo kung sino yung maganda ng image. Oo. Tsaka, nakaka-stress pagka, Correct. pagka puro Ako, bad negative. vibes. Ako gusto ko na lang mapagod sa trabaho. Ayoko mapagod sa stress na wala naman ako mapapala. Pero Bad energy yan. Bad energy. Bad for the soul. Hindi naman halata sa'yo, idol eh. Pogi-pogi mo eh. yan, No? Hindi halata sa'yo na-stress ka. Oo. No? Talaga ba? Sabi, haltang-halta eh. Na-stress ka Next ba? episode ulit wala pa kami tulog. Next episode siya ulit. Next episode, ikaw Oo. Next episode siya ulit. Pagbigyan mo naman yung iba. Pero huwag natin kalimutan Hindi mo ba alam na na-reach niya na yung 100K subscribers sa YouTube? Ako naman, Kamay naman, idol. Congratulations. Ako hindi naman ako nagulat. Congratulations. Hindi naman ako nagulat nung nalaman ko. Kaya napaka-congratulation na nga lang ako eh. Di ba? Kasi nakita ko naman talaga nung nagsisimula na ikaw talaga, passion mo talaga eh. Parang ini-enjoy niya lang. Alam mo yun, yung wala siyang pakialam kung may nanonood sa kanya or may mga nagsasabi na ano bang ginagawa niya itong tao to? Gulo-gulo. Alam mo yun? Yung yung vlog mo. Pwede natin di sa tanungin. Pero may aminin ako dito. Ano? Sa mga vlog dito, doon ako madalas nahuli. Hindi ko naman alam eh. Malay ko ba kung kasama niya yung hindi nyo dapat kasama? Alam ko, parang alam ko na yun Lagi nahagip. Lagi nahagip. Lagi nahagip. Nahagip ng camera. Mayonnaise. Mayonnaise. Sabi ko, ang ganda ng pagkakahagip na yun. Sabi ko, kitang-kita ang pagkaka-presenta ng mga pangyayari. So, Pinoy King Leron, ano ba yung mga vlog mo? Magbigay ka lang ng kahit konting example o yung mga nag-trending mo na vlog. Nag-trending ang vlog yung kay Morset Amon, kasama niya si Christian Bautista tsaka si yan, napanood ko. sino ba yun? Si Eric Santos. Eric Kumain Santos. sila sa Kabayan Bistro. Yun, binag ko sila. Yun yung pinaka nag-trend ko. Tapos sumunod yung Winter. Yun na bagyo. Pinakamalakas na Winter dito. 2 years ago. 2 years ago. Ano yun? January. January 28. Bilag ko lang, may part-time ako nun eh. Pupunta ako sa trabaho, tapos sabi ko, part-time. Pero puno talaga yung snow talaga yung buong New York. Dito. Grabe. Panoorin niyo yung vlog ko na yun, guys. Yun yung Ayun nga. yung sasakyan ko Civic doon. Yun. Talagang hindi namin maangat eh. Yeah. Hindi namin maangat. Tapos, sumunod yung pare-parehas na, yun, mga banda, yung mga mayonnaise, Sponge Cola, Ichiwa. Marami, panoorin niyo yung vlog ko, guys. Pinoy King Leron. Yun, para kung boring kayo, mapapasaya kayo nun. Mostly mga events yun na nangyayari dito sa New York. Yung mga artist natin na Pilipino. Yeah. Ano naman maano mo, Lods? Kasi siyempre, nagsisimula kami po. Simula po kami. Ano naman ang may papayo mo sa amin bilang isang Pinoy King Leron na mapapayo mo sa amin para, alam mo yun, magkaroon din kami ng 100K followers. Yes. Sa akin kasi, hindi ko naman inisip na magkaroon ako ng 100K followers. Basta ako, in-enjoy ko lang. Hindi ko inisip na kikita ako dyan. Yun, actually, kumikita ako dyan, pero mas malaki pa lang kinikita ko sa pagtatrabaho ko. Of course. Siyempre. Baga, hindi ko na tinitignan yung kita dyan eh. Wala naman yun eh. Yun. Nakita mo naman, di ba, hard work pays off. Correct. Ngayon taon, mag-4 years na ako nag-YouTube. Yun, nakuha ko ngayon 100K. Maraming salamat. Papasalamat mo nga pala ako sa The Haven, Sid, kay Ma'am Mete, kay Sir Ben, yan, sa Kabayan, Ma'am Cherry, Ma'am Juliet, siyempre yung Kalye, yung trabaho ko ngayon, Kalye, si Sir Rob, sa Sir Barry,
siyempre sa asawa ko, very supportive sa akin. Dahil sa kanya, yan, sisuporta niya yung YouTube ko. Tsaka sa family ko, sa mga friends ko. Paul, shoutout kay Paul na nasa Guam ngayon. Sa Guam. Yan, lahat mga tropa dito sa New York, yun. Ang mapapayo ko sa inyo, kung nag-vlog kayo, nagsimula kayo, huwag yung tignan nakikita kayo. Basta tuloy-tuloy nyo lang na mag-video lang kayo mag-video. Basta, kung talagang para sa inyo, para sa inyo. Yun lang yung mapapayo ko. Salamat Lord. Pero saka, isa pa, idagdag ko din pala. Ang isa sa napapansin ko, Tol, dito sa taong to, alam mo yun, yung kaya blessed din to eh. Kasi very grateful siya sa mga taong tumutulong sa kanya o mga nagbukas ng pinto sa kanya, even before or kahit random people yan, like Kabayan, The Haven. At guys, magkakakompetensya yung mga restaurant na yan. Kumbaga, sa same market yan. Kabayan Bistro, The Haven, Kalye. Isang industriya. Isang industriya lang. Pero, tinan mo naman dito, walang kaso kung nagtatrabaho man si Ron sa kabilang restaurant or waiter man siya doon. As long as yung tatrabaho siya ng maayos at wala naman siyang masamang tinapay sa kahit na alam mo yon, ang competition, healthy competition, dito natin makikita na may healthy competition pa rin pala pagdating sa Filipino community. No? Tsaka maganda talaga yun, kapag grateful ka lagi sa mga tao na tumulong sa'yo nung kumatok ka sa mga pinto nila. Lagi kang pagbubuksan ng kahit kanino. Kasi nakikita naman ng Diyos yun eh. Lagi, no? Na hindi ka ingrato. Ano yung tao yung mga ingrato? Alam mo yun, pag tinulungan mo, tapos pagdating dito, nagkaroon lang ng konting pakpak. Matikas na. Matikas na. Yung sinasabi ko sa'yo, pag ang tao nagkaroon na, di ba? Matikas na. Oo. Sa pala, may sasabihin pa pala ako, nakalimutan ko. Guys, supportan natin lahat ng mga company dito na Filipino business. Supportan natin sila kasi dahil sa inyo, pag tumulong kayo sa kanila, aangat din sila. Yun lang. Hindi lang yung company ko na pinagtrabahuan, tulungan natin lahat ng business dito na Pilipino sa New York. Kasi masaya mabumuo ng community na lahat meron. Lahat asensado ba? Yes, lahat asensado. Diba? Maganda mag-usap-usap, walang Tayo na nga lang Pilipino sa New York, dapat tayo na rin magtutulungan, diba? Tingnan niyo naman yung mga yung mga Jewish community. Sila angatan talaga, no? Tayong Pilipino, tulungan tayo. Yun talaga yung tama yung sinasabi mo na kaya nga Pinoy New Yorkers, guys. Pinoy New Yorkers. Legit tayo niyan. Guys, legit guys. Legit. Ito lang bagong aahon dito sa New York. Pinoy New Yorkers. Para sa inyo to lahat ng business dito sa New York. Thank you Lord. Salamat sa pagpapaunlak Salamat. Pinoy King pangarap ko lang na may mag-interview sa akin kaya sabi ko nagano ko lang sisig. Sige, go. Ikaw yung namin talaga debut guest kasi nga sabi namin hindi kami namimili po dito ng i-guest namin. Basta alam namin na may puso at talagang masipag, sikat ka man, di ka man sikat, basta alam namin na isa kang magiging sa magandang halimbawa. Tama yan, Tol, maganda yan. Isa ka sa mga magiging inspiration. Shoutout nga pala kay Kuyang Paul ulit na nasa Guam. Yan yung inspiration ko Kuya Paul. Nung nagsisimula ako, Lord, di ba alam mo naman si Paul yung kasama ko. Siya yung nagpakilala sa akin sa lahat ng kakilala ko ngayon. Idol yan. Idol. Kumbaga yun? Parang video yun eh. It's either we find ways or smart, connecting people. Lupit to, lupit. Paul, love you, Paul. Sama ko na din si Kim Jaguar. Ang pinakamasarap na siomai sa New York. Malabon Republic. Malabon Republic. Yan, Malabon Republic. Tsaka Pares. Ang sarap ng Pares. Sama mo na rin yung duduguan. Hindi. Ayoko kasi natikman ng iba yun eh. Masarap puto, idol. Puto dinuguan ni Jaguar na puro laman loob lang. Malabon Republic. Ano ba talaga? Puro laman loob lang talaga. Talagang solid. Ang hirap nun. No? Okay. So, thank you, Lord. Maraming salamat. Thank you. Idol. Thank you, Pinoy New Yorkers, sa pag-invite sa akin. Sana meron pa itong 2 and 3. Meron tayo. Idol. Thank you, Idol. Sana next month, 500k subscribers ka na. Yun nga. Hindi na natin tignan niya. Basta tuloy-tuloy lang. Salamat sa oras mo talaga, Tol. Salamat sa oras. Thank you, fans. Thank you for watching. Bye, fans. Nagpapasalamat po ako sa poong may kapal kay Papa G. Thank you po sa buhay na inyong binigay. Ang dami kong blessings, sinasa po na lang. At syempre, kay Mama Malunggay, sa nagluwal sa akin, kay Malu. Mama, salamat po at ang haba ng inyong PC at pinanganak nyo ako dito sa mundo. See you soon. Love you. Happy Mother's Day.
Bye, fans!